Akala ng mga tao ngayon ay ako'y nananahimik. Parang yung iba kasi naniniwala, yung utang, sino pinagkakautangan ko, sabihin mo sa akin. Tell me now, Louie! Tell me! Kung ano nga yun, kung arte-arte mo pa. Bakit daw si Heaven ay magte-text kay Manny Pacquiao para manghingi ng tulong? Parang si Jinky yata nagbigay ng 100,000 kay Heaven. Walang katotohanan. Tungkol sa credit card na ginagamit daw ni Heaven nung sila pa ni Jimwell. Would you dare to tell the public kung ano yung pinag-awayan ni Heaven? Kasi wala kami naririnig. Paninira. Sobrang paninira. Kasi sa kanya, hindi kita kilala personally, Lolit, no? Nagpipigil ako na nakaigil eh. Hi mga kachika, mga kapamilya, maganda tayo lahat sa araw na ito. Siyempre, paano kung magkakabalitaan na naman tayo? Mas nakakaloka itong araw na ito. Hindi nyo kakayanin! Yes, oo. Siyempre, ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa O at si OG Dia. Siyempre, paano pa nga bang ginagawa natin? Ichikang na! Dali! Ayan, naku, oy ha, naku, pag-uusapan natin ngayon, mukhang akala ng mga tao ngayon ay ako'y nananahimik. Ano ba, ito ba ay isang senyales ng nagsasabi ng totoo si Rustum Padilla? Bibigan ng hari sa mga akusasyon sa'yo. At ang mga issue ngayon, Loy, Yes. ay sinasabi nila na sabi daw ni Bibigan ng hari, ako daw ay may utang kay Rustum Padilla. Oo! Na dapat ko raw bayaran. Oo! Naku, yan talaga yung katanungan ng mga tao sa'yo na bigyang linaw mo daw. Para po sa inyong lahat, ito mga kaibigan, ang tell-all ni Papa, di ba? Ang tell-all ni Papa tungkol sa mga isyong binabato sa kanya ni Bibi Gandang Hari. Ako ha, kaalam na siya lang may karapat na magsalita. Sasagutin ko lang. Kasi nakarinig ako ng utang, kaya hindi ako mapakali. Ay nako, yan pa naman, wag niyo maririnig na talaga yung saltang utang na yan dahil si Papa O, napakagaling na magpautang na hindi nababayaran pero hindi po siya hindi nagbabayad ng utang. Oo, Diyos ko dad. Pero bago yan, isa-isahin natin. Exciting to na eh, di ba? Maraming mga sinabi si Bibi Gandang Hari dun sa vlog niya eh. Alam mo, inaano mo lang ako, pinipikon mo. Hindi naman masyado. Alam ko nang niningkit na yung mga mata mo, malapit na sa mata ko eh, di ba? Itong issue number 1. Totoo ba na magkapatid kayo ni Nanay Christy at ni Tita Lolit, di ba? Magkakapatid daw kayo dahil magkamukha kayo, isa lang na siguro ang nanay ninyo. Yes. Ang nanay namin ay ikaw, Bibigan ng hari. Magtuturo ka man ng nanay, hindi yan totoo. Now, tell me, Louie. Tell me! Tell me! Is that true, Louie? Tell me! Parang familiar sa akin yan. Kasi talaga tell me rin ang lola mo. Oh. Tell me! Quando? Tell me! Ganda bongga. Ay, Diba? kwando. Oo. Ayan. So, malinaw po, Nako, hindi po sila magkakapatid. Hindi kami magkakapatid. Oo. Siguro nga magkakamukha kami. Di wala namang problema kung magkakamukha kami, Bibi. Edi ikaw nang pinakamaganda sa amin. O kumbaga, kung apat tayo magkakapatid, kunwari ikaw ampon. Ay, Diba? O ganda yan, ibigay natin kay, Ibigan ng hari na siya ang pinakamaganda. Ikaw nga ang pinakamaganda sa aming apo. Wow! Happy? Happy? Happy! Happy! Oo, diba? Sinasabi mo daw ng may mental health issue siya, pero sabi niya, hindi daw siya depressed. Ganon. Oo. Okay. Happy? Happy. Ayan. Ang dali naman kausap ni Papa O Ako eh, pa di ba? ba? Okay. So kung hindi depressed, edi hindi depressed. But ito yung talagang pinakakabangan nila lahat. Ano daw ba talaga yung pagkakautang ni OG Diaz kay Rustum Padilla na sinasabi niya na kung ina-expect mo na tatahimik ako, hindi ako tatahimik, Louie. Okay. Ay, naki-Louie ako. Yung utang na loob, wala akong utang kay Rustum Padilla. Hindi ko kailangan i-dignify yan. Kahit sino ituro mo sa akin, sino pinakakautangan ko, sabihin mo sa akin. Kung pera man yan tinutukoy mo, Bibi, wala akong matandaan na may utang ako kay Rustum, nung dating Rustum ka pa. Una, mas galante
si Robin Padilla kaysa kay Rustom Padilla. Pangalawa, mabait sa akin si Rustom Padilla, pero hindi kami ganun ka-close. Diba? Kung yung sinasabi mong utang kay Rustom Padilla ay kung may kasalanan ako sa kay Rustom, Atraso. may atraso ako sa kanya, may nasabi akong hindi maganda sa kanya, tell me! Ano yung mga ebidensya mo? Buntok dun ha. Diba? Kung may mga ebidensya ka, tell me! Diba? Kaya naman, Diyos ko, alam mo, Rustom, the burden of proof is always on the accuser. Yeah, Diba? true. Accuser ka, nasa iyo ang burden of proof. Ngayon, maglabas ka ng pruweba na ako nga ay may utang, kasalanan, atraso kay Rustom Padilla nung Rustom Padilla ka pa. Kung meron man, at maaalala ko na oo nga, may kasalanan ako kay Rustom. Naku, kahit magbagong anyo ka, kay Rustom ako mag-sorry, hindi sa'yo. Ay. Kasi iniba mo yung itsura niya. Diba? Diba? Kasi nga, dead na siya. Killed na eh. Who killed Rustom Padilla eh? I didn't kill anybody! I didn't kill Rustom Padilla. You killed yourself. So ayan, at least malinaw. At saka yun nga po, napakadali pong kausap ni Papa O, di ba? Yung ngayon sinasabi Tulungan ng mo na mga lang tao. ako. Tulungan mo na lang ako, Bibi, na maningil ng mga pautang ko. Ako yung hindi nabayaran. Ang sinasabi niya, humanda nga daw kayo dahil sa kanyang tell-all na story, eh ilalantad daw niya yan sa mga kamang ano. Ay, importante lang, wag yung wala kang ebidensya, ha? Ha? Bibi, ha? Kailangan maglatag ng ebidensya. Kung may mga luma kang magazine dyan, na bit-bit dyan sa US, ipakita mo na may sinulat ako. May sinulat ako against Rustom Padilla. Pag meron, at feeling ko, oo nga, kailangan ihingi ito ng sorry. Baka dito maka-move on si Bibi Gandangari. Eh di mang ihingi ako ng sorry kay Rustom, pero hindi kay Bibi. Parang wala yata akong maalala na merong kumukwestiyon sa integridad ko sa pagbabayad ng utang. At nagkakautang ako, hindi sa tao, sa bangko. At nagbabayad ako at hinahabol ako ngayon ng bangko dahil gusto nila akong pautangin uli. Kasi Diba? good payer ako, valued client ako. Ang ginagawa daw niya is parte ng kanyang libro, di ba? This is her book. Ang mga sikat na tao daw ay gumagawa ng libro. Ano ang masasabi mo doon? Wow, ha? Hindi ka updated. November 2017, inilabas ang aking libro. Hoy! Na ako mismo nagsulat. Wala akong ghostwriter. Hindi ko na sinasabi may ghostwriter ka. Ako ang nagsulat ng libro ko. Hindi man ako Inglesero, pero nakasulat ako ng libro ko. Ito, Bibi. Ito, Bibi, oh. Ayan, Meron ako libro. Gusto mo padalang kita, libre lang. Oo, kahit yung Shipping fee, ikaw nasasagot. ako nasasagot. Para mabasa niyo yung libro ko. Di ba? Para naman ngumiti-ngiti ka kasi nakakapagpangiti itong libro na ito. Di ba? Dahil Pak! Humor. So, kung wala kang humor, hindi mo magigets ito. Charot. So ayan po, kung ang batayan ng pagiging sikat ay mayroong libro, confirmed! Sikat si Papa O! May libro si Papa O, di ba? Dahil nga sikat ka, sabi naman niya, hindi na daw niya kailangan si Piolo Pascual o gamitin si Piolo Pascual para sumikat dahil prangkahan na daw, sikat siya. Wow! Tell me, Louie! Tell me. Alam mo, napakatagal ko Gulat na ako. ito. 33 years na po ako in the business. Ang mga totoong sikat ay hindi nagsasabi o hindi nanggagaling sa kanila na sikat sila. Ang totoong sikat, ang nagsasabi ng sikat ka, ay ibang tao dapat, hindi ikaw. Oo. Kaya kay Rustom, ay kay Bibi Gandangari, Bibi, hindi naman natin dapat ipangalandakan na sikat tayo o sikat ka. Oo, pareho lang tayong hindi sikat. Tell me, Louie! Tell me. When will you be mine? Oo, naku, yung iba, siguro yung iba na naninibago. Sana hindi na pinatulan ni Oji. Sana hindi Oo. po eh. Kasi
Pag ako pinaratangan ng may utang ako, doon ako aklas. Mhm. Talagang sabihin bang may utang ko kay Russo. Pera man yan o atraso o kasalanan. Mhm. Patunayan mo nga kung ano nga yun, detalyado. Hindi yung sinabi mo lang. O kaya hindi patunayan, sabihin na nga lang niya, di ba? At the minimum, Oo. sabihin niya na lang po kay Papa O Kung ano nga kung ano yun, yan. kung ate-ate mo pa. Oo, huwag nang bumabae. Bababae ka pa eh. Iihi ka naman, nakatayo din. Nakita mo ba? Hindi nakatayo din siya pag iihi. Hindi ka naman nakaano nga. Nakita mo nga? Hindi. Ba't nagpa-chenis na ba siya? Ay, hindi ko rin alam. Tanong natin kay Louie. Louie, tell me! In fairness to Bibi, Yeah. maganda ka, Bibi. Ikaw pinakamaganda sa akin. Totoo. Beautiful. Oo, beautiful ka. Nung bumabae ka, napakaganda. Hindi yan, no pun intended. Maganda ka. Ikaw pinakamaganda sa amin ni Ate Lolit, ni Ate Christy, kahit ni Ay de las Alas, na sinasabi mong ipokrita. Kaya lang ayaw ka ng patulan ni Ay, no? Ikaw na pinakamaganda. Sana masaya ka doon, ano? Nung sinabi kong ikaw pinakamaganda. Sana it will make you feel better. Yeah. Dahil sinabi kong pinakamaganda ka sa amin. At i-maintain mo yan na hindi ka mukhang 50 plus. True. Oo. Sabi nga niya, di ba, wala siyang gray hair. Yes. Wala ano, di ba? Oo. Wow! Ay, hindi po to sarcastic ha. In all honesty and sincerity, kahit po behind the camera, pag nag-drive po si Papa O at napag-usapan si Bibi Gandang Hari, wala siyang iba talagang bukang bibig, kundi ang ganda niya. Ang ganda niya nung bumabae. Yan na. Pero sabi nila, Dax ka daw. Totoo ba? Oo, Diyos ko, nainggit ako sa'yo eh. Mas Dax ko sa akin. O ayan, di ba? O maganda siya ngayon. O di heaven na heaven ang feeling mo ngayon, ha, Bibi? Di ba? May nakakahay naman talaga yun pag sabihan ka maganda. Di ba? Ako birang-bira ko yan marinig eh. Oo, dahil hindi naman talaga. Kahit bihira, wala eh. Andun na tayo. And speaking of Heaven Peralejo, ayan, Yes. may issue ngayon kay Heaven Peralejo, Mare, ha? Yes. Oo. Dahil may lumabas kay Ate Lolit Solis sa kanyang Instagram post na si Heaven Peralejo ay parang lumalabas doon sa kanyang statement na parang text kay Manny Pacquiao si Heaven Peralejo para humingi ng tulong. Kaya pinagtataka ni Ate Lolit, bakit ikaw na babae ka, sa lalaki ka magte-text, dapat kay Jinky ka magte-text. Kung hingi ka ng tulong. Humingi ka ng tulong. Nagkakaroon tuloy ng mali siya. Parang naman. ganon. Oo. Okay, so sabi ni Ate Lolit, binigyan naman daw ni Jinky Pacquiao ng 100,000 pesos si Heaven. Wow, totoo ba yun, Nay? Ay, Totoo. Siyempre, kailangan malinawan natin to. No? Oo. Ako kasi talagang hindi ako naniniwala sa 100,000. Oo. Pero para lang marinig natin ang panig ni Heaven, kakausapin ko. Siyempre, chika ko yan at dati kong alaga si Heaven. Oo. Chichikahin natin si Mami Luan Peralejo, ang dakilang ina ni Heaven Peralejo. Eto na. Walang katotohanan. Okay? Actually, nalaman ko yan kasi buti na lang mababait talaga yung fans ni Heaven. So, tahimik kami dito sa bahay, nanonood kami ng Netflix, tapos may buti, may nag-direct message na sa akin. Okay, about it. So, nagulat din ako. Okay? Hindi namin kilala si Lolit, no? So, hindi ko alam kung saan siya nanggagalit. Pero nag-chismis ni Lolit na yan ay walang katotohanan about the 100K. Okay? Si Heaven, she never asked for money from anyone. Yun ang masasabi ko sa inyo. May trabaho ang anak ko at mga endorsement. Ngayon, ikaw, Lolit, okay? Kung gusto mong i-push yung chismis mo, then maglabas ka ng proof, okay? Wala kami kinakatutan, okay? My daughter is a very strong and independent woman. Okay? So, stop mo yung pag-associate mo sa kanya, sa ex-boyfriend niya. Ex-boyfriend na nga, di ba? Okay? Heaven is her own person. Pinalaki ko yan na maayos. And I'm very proud of her. So, alam ba ni Heaven, to begin with, alam ba ni Heaven yung phone number ni Manny Pacquiao? O even Jinky Pacquiao? No, sila lang ni Jewel. Okay. Yung number lang ni Jimwell ang number lang ni Jimwell ang alam ni Heaven. Yes.
So nililinaw ni Mami na hindi totoo yung IG post daw ni Ate Lolit, kung saan si Ate Lolit naman ay sinabi niya kung gaano katotoo yung pag-receive or pagtawag ni Heaven kay Manny Pacquiao. Walang katotohanan yan. Okay. Walang katotohanan. Okay. So, are you willing to talk to Ate Lolit one of these days, Mami? Oo. Okay. Dapat na actually, Kuya O, Mm-mm. nag-effort siya na tumawag, di ba? Mhm. Or parang kami, kasi hindi naman kami magkakilala, di ba? Pwede naman dinessage niya kami. Or Oo. kasi gumawa na lang siya ng chismis. Oo. Since andito ka na rin lang, Mami, meron pang isang issue tayo na dapat linawin na. Gaano naman katotoo yung tungkol sa credit card na ginagamit daw ni Heaven nung sila pa ni Jimwell? Okay, yung isang yan, wala rin katotohanan yan. Actually, si Jimwell mismo ang nagpapagoo na walang katotohanan yan. Kasi na-introduce niya yan eh. Oo. Na-introduce niya about it. Kasi sinabi niya hindi totoo yun. Si Evan daw hindi ganun klaseng babae. Mm-mm. Okay. Yung May iba silang pinagpawayan. may iba silang pinagawayan. So, Mami, would you dare to tell the public kung ano yung pinag-awayan ni Heaven? Kasi wala kami naririnig. I think ako kasi, syempre ako yung girlfriend, no? Hindi right na ako ang magsalita, no? Tinuturuan ko naman matin yung anak ko, so dapat ako mismo would know what to do if being asked about it. So ako, walang manggagaling sa akin tungkol sa pinag-awayan nila. Oo. So dapat, kung gusto niyo malaman yan, tanongin niyo may Jimwell. Okay. So, si Jimwell ang tatanungin kung ano ang dahilan kung bakit sila nag-split ni Heaven. Kasi parang, Mami, I'm sure aware ka dito, no, na lumalabas na parang Bill Moco si Heaven dahil nga ginagamit di umano ni Heaven yung credit card. Walang katotohanan yung credit card na yan. Si Evan, she has her own credit card and own ATM card. Okay? Nung nagsama sila, nung naging mag-boyfriend sila, nagkasama sila na as boyfriend and girlfriend, Oo. walang credit card na nangyari. Okay? Siyempre, mag-boyfriend, nag-date yan. Yung kain lang. Mm-mm. Pero as yung para magpalibre ng grocery, meron naman akong trabaho. Diba? Kuya, oo naman. Diba? So, kaya naman namin bumili ng pagkain. And pag pupunta naman dito sa amin si Jimmy, tinatanggap namin siya na maayos. Siyempre, ikaw din, kahit sino naman may boyfriend yung anak ninyo, tatanggapin nyo na maayos kung maayos naman pumupunta. Oo. Pero other than gastos sa credit card, walang nangyaring ganon. And nilinaw na ni Jimwell yan. Siya mismo naglabas ng interview, nung na-interview, may video yan. I think kung makukuha ninyo para sa vlog mo, then you can include it. Yung lahat mo narinig nyo about sa money and check it out. Check it out. So, kamusta naman? So, Ano yung story? Mami, tumawag na ba sa'yo si Jimwell para humingi ng sorry or magpaliwanag sa mga naglalabas? Kanina. So, kanina, today is September Well, actually, 12. Kuya O, actually, Kuya O, kanina nung malaman ko yung ano na yan, yung Instagram na post nga niya ni Lolit, okay? So, actually, ako ang nag-initiate muna ng call. Hindi niya nasagot. Okay, so ngayon, tumawag naman siya after a while. Okay, so, Sorry siya, Oo. hindi ko niya alam. Kasi syempre, sinabi ko na, nabasa mo ba? Kasi hindi naman kami nag-uusap eh. Syempre, waling na sila na anak ko, di ba? Ex nga eh. So, ba't naman kami mag-uusap in anything? Wala na kaming dapat pag-usapan. But, of course, dito sa nangyaring to, kailangan kami na mag-usap. So, pagkatawag niya, sabi ko kagad, so siguro man alam mo kung ba't ako tumatawag kanina. Alam na daw niya. And sorry daw, wala raw siyang alam doon. And hindi daw niya kilala rin si Lolit. At alam naman niya, hindi naman daw totoo yun. Kaya, yun ang sinabi niya kagad sa akin. okay. And they will do something about it daw. Okay, so feeling mo yung mga issue na ito, feeling mo saan galing ito or kanino galing ito? Yung mga paninira kay Heaven. Actually, hindi ko alam. Nananahimik kami dito. Si Heaven, merong teleserye upcoming, so kaya naka-quarantine. Diba? So, hindi ko alam yung kung saan ang gagaling niya. Kaya nga, nagulat talaga ako niya kay Lolit. Okay, so Mami, linawin lang natin, nung sina Heaven at si Jimwell pa, ano ba yung mga nairigalo ni Jimwell? Galante ba si Jimwell? Kasi isa siyang Pacquiao. Marami bang
natanggap si Heaven from Jimwell? Hindi, marami. Siguro yung ang monthsary nila yan wallet. Natatanda ko yung wallet. And then, kay Jim naman a watch. Dahil monthsary nila. So yun lang ang natandaan mong binigay ni Jimwell? Yes. Okay. So hindi rin totoo na alam ni Heaven ang phone number ni Jinky, lalo na ni Manny Pacquiao. Hindi niya alam. Okay. Hindi talaga. Okay. So, ayan. So, nililinaw ni Mami na since kilala mo, higit kanino man ang anak mo. At ako rin naman, hindi dahil kausap kita, Mami, ha? Naging manager din naman ako ni Heaven. In fairness to Heaven, meron pang mga endorsements si Heaven na sa akin galing. So, True. Until now. na may million naman. So, bakit naman manghihingi ng 100,000 lang si Heaven, Mami? Oo. Kaya nga, Sana naman, 100 million man lang, Pacquiao yan, no? kasi nakakaloka talaga yung mga ganyang storya. Mm-mm. Diba? So, dapat si Lolit, pinag-isipan niya yan, diba? Oo, hindi basta berada lang ng chismis. Pero parang in doubt din si Ate Loli nung sinulat niya yun eh. Parang hindi niya kino-confirm, parang yun lang din yung nakarating sa kanya na syempre si Ate Lolit ay si Ate Lolit. So, parang yung iba, syempre yung iba pwedeng maniwala, yung iba pwedeng magduda din. Oo, kaya nga namin, paninira. Sobrang paninira. Meron ka bang message kay Ate Lolit na baka one of these days mag-usap kayo, pwede ko kayong pag-usapin? Oo. Kasi sa kanya, hindi kita kilala personally, Lolit, no? Oo. Pero ang nakikita ko sa'yo, puro chismis ang naman pala ng Instagram mo. So, kasi first time ko nakita yung Instagram niya. So, puro chismis. Ikaw na rin nagsabi doon sa ano mo na parang proud ka na matanda ka na. So, at your age, oo, dahil tayo may mga kanya-kanya tayong mga anak, pamilya, hindi natin gusto na pakainin yung mga anak natin nang galing sa chismis, sa mga paninira sa iba. Siguro tayo naman ang gagawa ng paraan para mag-usap si Ate Lolit at si Mami na para magkaunawaan sila at magkahingahan ng sama ng loob kung ni Mami at ni Ate Lolit kung meron man, di ba? Mami, maraming salamat ha. Hindi ko siya kilala. si Mami. Si Mami talaga. Tayo magkakilala. Siya, hindi ko siya pagkakilala. Hindi ko nakita kanino niya. Okay. Sige. Mami, makakarating yan kay Ate Lolit at si Ate Lolit naman in fairness to her, no? Malawak naman din ang paunawa ni Ate Lolit. At dahil matagal na rin naman siya sa industriya, so feeling ko naman maayos yan. Hindi kami nagkita, never. Okay? So, hindi ko siya kilala. Oo. So, So, sana man lang, di ba? Nagpasintabi siya, nagtanong siya kung ikaw na rin sabi ko, na parang puro doubt din naman, dududa rin siya sa sinulat niya doon. nandun yung doubt niya, hindi naman niya kino-confirm. Hindi naman niya kino-confirm. Naglagay siya ng picture, naglagay siya ng pangalan. Sobrang mali yun. Okay. So, yan naman siguro yung makakarating kay Ate Lolit. So, Mami, pag ito hindi tumigil, ano ang pwedeng mangyari? Anong pwedeng posibleng gawin mo? Pag ito ang mga issue na to hindi tumigil? Magkakaroon kami talaga ng legal na ano. Yeah. Okay. So, ganun lang. Kasi sabi ko sa kanina, Kuya Ono. So, alam mo na yung plano ko. Okay. Ayan. Anyway, Kasi nagpipigil ako. Nagagalit ako eh. Nagpipigil ako, nakakagigil eh. Diba? Pero alam mo yun? naiintindihan ko siya bilang naiintindihan ko si Mami bilang ina dahil ako rin naman isa akong ama. So kung gawin man nun sa anak ko na pagbintangan ng anak ko ng bagay na alam kong hindi kayang gawin ng anak ko at ipinagtapat sa akin ng anak ko na never niyang gagawin yun. Syempre ako rin naman magagalit din ako. No? So, naiintindihan kita, Mami, ha? Ayan, ha? Sana isa sa mga araw na to si Heaven naman ang makausap natin para straight from the horse's mouth. Pero si Mami tsaka si Heaven kasi super duper close yan. So, walang inililihim si Heaven kay Mami pagdating sa kahit anong bagay. Pero ako mismo, Kaya talagang paglalaban ko yung anak ko kasi maayos ang anak ko. Okay. Ako ang anak ko, maayos siya. Yan po si Mami Luan Peralejo. Mami, thank you, ha? Thank you, Kuya O. Bye-bye. Thank you, Mami. Bye.
Ayan po si Mami Luwan Peralejo at nilinaw lamang po niya yung isyong kumakalat na si Heaven Peralejo ay nag-text kay Manny Pacquiao para humingi ng tulong kay Manny at si Jinky Pacquiao ang nagbigay ng 100,000 na ito ay pinabulaanan, hindi raw ito totoo at bakit 100,000 ang kanyang hingin, di ba? Oo nga naman, ba't hindi 100 million? Eto, nagsalita naman si Jimuel Pacquiao noong September 14 at 3 a.m. sa kanyang IG story tungkol kay Heaven at sa pagdepensa sa ex-girlfriend. Narito ang pahayag ni Jimuel. Ayan, ang naturang pahayag ni Jimuel Pacquiao ay in-IG story din or dinukod din ni Heaven Peralejo para ilagay sa kanyang IG story. Kasabay niyan ay nagpahayag na din tong si Heaven ng kanyang saloobin sa issue ng di umano'y paghingi niya ng tulong kay Manny Pacquiao at ito ang kanyang panig. Anyway, with that mga kaibigan, maraming salamat po. Sana kahit konti nag-enjoy kayo sa aming showbiz update, no? Maraming salamat po hanggang sa susunod na mga chikahan natin. Yes. At good vibes lamang po tayo dito. Pero if others would feel bad vibes, hindi na po namin problema yon. Problema nyo na yon. Maraming salamat po. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa O, as in OG Diaz. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay dito sa OG Diaz Showbiz Update. Pero syempre pa, next time meron kaming ibabalita sa inyong bonggang-bongga. Kaya ano pa nga ba? I-chika mo na! Dali! Doon naman tayo. Dito tayo. Saan ba dito? Ay, 2 cam lang ba? Akala ko 7 cam tayo ngayon! Tell me, Louie! Tell me! Baliw tayo Kami yung baliwan, ikaw. Kung gusto mo jumoin, ikaw na rin.